Kung ang iyong ari ay hindi na tumitigas tulad ngang dati, kung pakiramdam mo ay ubos na ang iyong lakas, kung napapansin mong iniwasan mo na ang pakikipaktalik, hindi dahil gusto mo, kundi dahil hindi na tumutugon ang iyong katawan, pakinggan mo ito. Maaring hindi ito dahil sa pagtanda. Maaring ito ay isang bagay na mas simple at mas madaling solusyonan. Isang kakulangan sa 3 partikular na bitamina na tahimik na hinihingi ng iyong katawan. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang espesyalista sa kalusugan ng makalalakihan na may mahigit 3 dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga lalaking mahigit 60 na may balik ang lakas, sigla at kumpiyansa sa pakikipaktalik na akala nila ituluyan nang nawala. Narito ang hindi sasabihin sa iyong karamihan sa mga doktor. Maraming matatandang lalaki ang hindi kulang sa pagnanasa. Sila ay kulang sa sirkulasyon, tatag at suporta sa hormone. At sa karamihan ng mga kaso, ang solusyon ay hindi nagsisimula sa isang botika. Ito ay nagsisimula sa iyong kusina. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung anong 3 bitamina ang dapat inumin na bawat lalaking mahigit 60 at kung paano makatulong ang nga ito na may balik ang natural na paninigas, mapalakas ang testosterone at muling buhayin ang iyong enerhiya. Manatili ka sa akin dahil sa ilang sandali, isisiwalat ko rin ang pinakapanganib na pagkakamali na ginagawa nga lalaki ka pa umiinom nga bitaminang ito at kung paano ito maiwasan simula ngayong gabi. Bago tayo magsimula, siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang mahalagang payo sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking mahigit 60. At kung ang mensaheng ito ay para sa iyo, itip ang 1 sa makomento. Kung hindi, itip ang 0 at ipalam sa akin kung paano ko gagawing mas nakatulong ang nilalamang ito para sa iyo. Sige, dumiretso na tayo. Simulan natin sa una at pinakanapapabayang susi sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at natural na paninigas sa mga lalaking mahigit 60. Ito isang bagay na dati walang kahirap-hirap na ginagawa ng iyong katawan, lalo na kapag nagbababat ka sa labas. Ngunit sa iyong pagtanda, biglang bumababa ang antas nito, kasama na ang iyong sirkulasyon, enerhiya at pagganap. Ang tinutukoy ko ay vitamin D, na madalas tawaging sunshine vitamin. Ngunit para sa iyo, ito na marahil ang pundasyon para maibalik ang iyong lakas at kumpiyansa. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit. 1. Vitamin D ang pampasigla ng sirkulasyon. Naalala ko pa noong unang beses kong makaharap ang isang 67 taong gulang na lalaki na nangangalang Paul. Siya ay matalino, maalalahanin, at labis na nadidismaya. Sabi niya, Dok, gusto ko paring maging malapit sa aking asawa, pero ayaw nang makisamang katawan ko. Ang tahimik na pag-eming iyon ay isa sa manarinig ko mula sa daandang lalaki sa paglipas ng mataon. At kadalasan, ang panimulang punto para may balik ang siglang iyon ay hindi isang milagrosong gamot. Ito ay vitamin D. Ang vitamin D ay isa sa mga pinakaminamaliit na sustansya pagdating sa kalusugan ng kalalakihan pagkatapos ng 60. Iniisip natin na ito ay isang bagay lamang na nakukuha sa araw o isang bagay na kailangan ng nga bata para sa matibay na buto. Ngunit, sa katotohanan, ang vitamin D ay may direkta at malakas na papel sa pagganap ng mga lalaki. Ito ang mismong switch na tumutulong sa iyong nga daluyan ng dugo na bumukas at mahatid ng dugong mayaman sa oksigen sa buong katawan mo, kasama na sa mga bahaging nagpapakilala sa iyong pagkalalaki. Kung wala ito, bumabagal ang sirkulasyon, bumabagsak ang enerhiya, at ang pakikipaktalik ay nagiging mas mahirap kaysa sa nararapat. Mahigit 40% ng mga matatanda ay kulang sa vitamin D. Ang tinutukoy ko ay mga mabubuting lalaki, mga lalaking nag-ehersisyo, kumakain ng maayos at nagtatanong pa rin sa kanilang sarili, bakit hindi ko na maramdaman ang sarili ko? Kapag mababa ang iyong vitamin D, mas kaunting nitric oxide ang nagagawa ng iyong katawan, isang molekulang mahalaga para sa daloy ngang dugo at sexual na pagganap. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa tatak, kalinawan ng isip, at kumpiyansa. Ang magandang balita ay ang pag-ayos sa kakulangan nito ay hindi nangangailangan ng komplikadong nga hakbang. Ang 15 hanggang 20 minuto ang sikat ng araw sa umaga. Pakain ng mas. Maraming salmon, tuna,
o fortified dairy at pag-inom ng dekalidad na vitamin D3, supplement ay maring radikal na magbago sa pagganap ng iyong katawan. Nakakita na ako nga pasyente na halos hindi makatapos nga isang paglalakad sa paligid ng blok na biglang nakaramdam ng sigla at muling nakakonekta sa kanilang mga partner. Hindi ito teorya, ito ay kimika at ito ang isa sa pinakasimpleng paraan upang mabawi ang iyong lakas. Ngunit gaano man kalakas ang vitamin D, hanggang doon lang ang kaya nitong gawin. Dahil kahit na mayos ang daloy ng iyong dugo, kailangan pa rin ng iyong katawan ng enerhiya upang igalaw ito, panatilhin ito at gawin itong aksyon. Dito pumapasok ang ating pangalawang bitamina at kung nakaramdam ka na ang pagod ng walang dahilan, ito na marahil ang susi upang mailabas ang enerhiyang matagal mo nang hinahanap. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Coxi, vitamin box ito. Ang tagapagbigay ng enerhiya. Ilang taon na ang nakalipas, may pasyente akong nangangalang Robert. Siya ay 72, isang retiradong bumbero at isang mapakmahal na lolo. Ngunit sa ilalim nga niyang matipunong panlabas, mukha siyang pagod. Sinabi niya sa akin, Dok, 8 oras ang tulog ko. Kumakain ako sa tamang oras, pero parang hinihila ko pa rin ang sarili ko buong araw. Malabo ang isip ko, pagod ang katawan ko, at pagdating sa oras na makipaglapit sa aking asawa, wala na akong lakas. Tumimo sa isip ko ang kanyang kwento dahil ito ay napakakaraniwan at madaling mapalampas. Ang inilalarawan ni Robert ay klasikong kakulangan sa vitamin B12, isang bagay na nakikita ko sa hindi mabilang ng mga lalaking mahigit ng 10. Ang bitaminang ito ay mahalaga sa produksyon ng enerhiya. Kung wala ito, hindi maayos na nagagawa na iyong katawan na gawing enerhiya ang pagkain. Gaano man kahusay ang iyong pagkain o gaano karami ang iyong tulog. Kung walang sapat na B12, ang iyong sistema ay tumatakbong walang laman. May mahalaga rin itong papel sa pagbuo ng red blood cell na nakdadala ng oksigen sa iyong nga kalamnan, utak at sa iyong nga ari. Kapag kulang ang nga cell na iyon, lahat ay bumabagal. Ang iyong tatak ay nawawala. Ang iyong focus ay lumalabo. Maari mong maramdaman na hindi ka konektado sa mabagay na dati ay nagpapasigla sa iyo. At narito ang problema. Habang tumatanda ka, bumababa ang kakayahan ng iyong katawan na sumipsip ng B12 mula sa pagkain. Kahit na kumakain kang karne, itlog o dairy, maring hindi ito sapat. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming matatandang lalaki ang nakakaramdam ng pagod, panghihina o kalituhan sa isip kahit na ang lahat ng kanilang pangunahing health marker ay mukhang mayo sa papel. Ang solusyon ay maaring nakakahulat na simple. Ang pagdaragdang G12 sa pamamagitan ng dekalidad na suplemento, sa ilang kaso, mga ineksyon na pinangangasiwaan ng doktor, ay maaring malaki ang may tulong upang may balik ang kalinawan ng isip, pisikal na tatak at ang pakiramdam na muling gising. Nakakita ako nga lalaki na mula sa pag-idlip, sa hapon ay naging aktibo, sa pag-hike, pagtawa, at pagiging ganap na present sa kanilang mga mahal sa buhay lahat dahil sa pagwawasto sa isang kakulangan na hindi nila alam na mayroon sila. Ngunit ang enerhiya ay hindi ang kabuuang larawan. Kailangan din ng iyong katawan ng proteksyon. Isang bagay na nakpapatibay sa mga daluyan ng dugo, nakpapabawas ng pamamaga, at sumusuporta sa mismong mga hormone na nakpapakilala sa pagkalalaki. Dito pumapasok ang pangatlong bitamina. Madalas itong tawaging fertility vitamin, ngunit ang epekto nito ay higit pa sa pagpaparami. Sa katunayan, kung wala ito, ang iyong testosterone at sirkulasyon ay maaring unti-unti nang humihina. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 3. Vitamin E, ang tagapagtanggol ng fertility. Naalala ko ang pakikipag-usap kay James, isang 70, taong gulang na retiradong piloto na dumating sa aking klinika na dismayado at nalilito. Sinabi niya sa akin, Dok, mayos akong kumain, nag-ehersisyo ako, ginagawa ko ang lahat ng tama, pero nitong huli, iba ang pakiramdam ko. Bumaba ang pagnanasa ko, hindi na ako kasing bilis makabawi, at sa totulang hindi ko na maramdaman na lalaki ako. Tumama iyon sa akin dahil si James ay hindi tamat o pabaya. Siya ay disiplinado, may amor propio, at nakatuon sa kanyang kalusugan. Ngunit may kulang sa kanya na kahit karamihan sa mga doktor ay bihirang pag-usapan. Vitamin E! Ang vitamin E ay hindi lamang isang tulong sa fertility
o isang suplemento sa balat. Ito ay isang powerhouse pagdating sa kalusugan ng kalalakihan, lalo na sa edad na 60 pataas. Ang bitaminang ito ay isang natural na antioxidant. Ibig sabihin, nilalabanan nito ang oxidative stress at pamamaga na tahimik na sumisira sa iyong madaluyan ng dugo, hormonas, at reproductive organs habang ikaw ay tumatanda. Kapag dumarami ang pamamaga, humihina ang daloy ng dugo, bumababa ang testosterone, at bumabagsak ang enerhiya. Hindi ito biglaan, ngunit ito ay tuloy-tuloy, at nang hindi namamalayan, ang nga lalaking tulad ni James ay nagsisimulang mawalan ng kanilang lakas. Ang nagpapahalaga sa vitamin E ay ang kakayahan nitong panatilihing flexible ang iyong madaluyan ng dugo at malakas ang iyong sirkulasyon. Ang paninigas ay hindi lamang tungkol sa pagpukaw pagnanasa, ito ay tungkol sa daloyng dugo. At kapag ang dugo ay hindi makarating kung saan ito kailangan, ang pagganap ay nagdurusa. Ngunit hindi lang iyon. Tinutulungan din ang vitamin E ang iyong katawan na gumawa ng testosterone ng mas mahusay. At pagkatapos ng 10, iyon ay mas critical kaysa dati. Ang mababang testosterone ay hindi lamang nakakaapekto sa silitulugan. Nakaapekto ito sa iyong mood, motibasyon, at pakiramdam ng layunin. Ang magandang balita ay ang pagpapanumbalik ng vitamin E ay madali at natural. Ang nga almondras, sunflower seeds, olive oil, at mga madahong gulay tulad ng spinach o Swiss chard ay mahusay na mapakukunan. O kung kinakailangan, ang isang dekalidad na natural na vitamin E supplement ay makakatulong na punan ang makakulangan. Nakita ko ang lalaking tulad ni James na bumalik pakalipas ng ilang buwan na may ngiti, na mas matalas ang isip, mas malakas at mas konektado muli sa buhay. Ngayon, maaring nagtataka ko ano ang mangyayari kapag pinagsama mo ang tatlong bitaminang ito. Mayroon bang paraan na nagtutulungan sila upang palakasin ang resulta? Ang sagot ay oo. Sa katunayan, kapag ginamit ng tama, ang masustansyang ito ay maaring lumikha ng isang ripple effect na nagbabago hindi lamang sa iyong enerhiya o paninigas, kundi sa iyong buong karanasan sa pagtanda. Alamin natin kung paano. 4. Bakit mas epektibo kapag makakasama ang tatlong bitamina? Ilang taon na ang nakalipas, may pasyente akong nagnangalang Walter. Siya ay 68, isang retiradong high school coach na laging ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo at matalas ang isip. Matagal na siyang umiinom ng vitamin D, pagkatapos ay nagdagdag ng B12 dahil sa pagod at kalaunan ay nagsimulang magsamang vitamin E nang ipaliwanag ko ang papel nito sa testosterone. Ngunit hindi ito hanggang sa sinimulan niyang inumin ang lahat ng tatlo ng tuloy-tuloy at sa tamang dami na may naklik. Naalala ko siyang pumasok sa aking opisina isang hapon na abot nga ang ngiti at sinabing, "Dok, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, pero parang may bago akong makina." Iyan ang kapangyarihan ng synergy. Ang mabitaminang ito ay hindi lamang gumagana ng mag-isa, sinusuportahan at pinalalakas nila ang isa't isa. Pinapabuti ngang vitamin D ang sirkulasyon sa pamamagitan ngang pagpapalakas ngang nitric oxide. Pinapataas ngang vitamin B12 ang production ngang red blood cell na tumutulong sa oksigen na maglakbay sa pinabuting sirkulasyon na iyon. At pinoprotektahan at pinapakain ng vitamin E ang daluyan ng dugo na nagdadala ng lahat ng ito habang tumutulong ding i-regulate ang testosterone na nagbibigay lakas sa iyong enerhiya at pagnanasa. Mag-isa, bawat isa ay may papel. Ngunit makakasama, lumilika sila ng tinatawag kong vitality triangle, sirkulasyon, enerhiya, at suporta sa hormon na gumagana ng makakaswato. Ito ay lalong mahalaga habang ikaw ay tumatanda dahil ang iyong katawan ay hindi na nakakabawi tulad ng dati. Bumagal ang pagsipsip ng sustansya, dumarami ang pamamaga, mas matagal ang pagaling, at ang isang nawawalang piraso ay maring makasira sa lahat. Ngunit kapag pinagsama mo ang tatlong ito sa balanse, nagsisimulang maalala ng iyong katawan kung ano ang pakiramdam nito dati.
Maari mong matuklasan na mas mahimbing ang iyong pagising, mas malinaw ang iyong pag-isip, mas mabilis na tumutugon kapag kinakailangan hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Bumabalik ang isang pakiramdam ng kumpiyansa, at iyon ay isang bagay na hindi kayang gawin ng anumang reseta. Si Walter ay hindi isang eksepsyon. Nakita ko ang parehong pagbabago sa hindi mabilang ng mga lalaki na sineseryoso ang mga sustansyang ito at isinasama sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit heto ang bagay. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman nakikita ang mabenepisyong ito. Bakit? Dahil hindi nila namamalayan na gumagawa sila ng isang karaniwang pagkakamali na nagpapawalang bisa sa mismong pag-unlad na sinusubukan nilang makamit. At kung hindi ka mag-iingat, baka ginagawa mo rin ito. Pag-usapan natin kung ano ang pagkakamaling iyon at kung paano ito ayusin. Ang numero unong pagkakamali na ginagawa ang karamihan sa mga lalaki. Isang umaga, isang lalaking nangangalang Gerald ang pumasok sa aking opisina na may hawak na plastic grocery bag na puno ng suplemento. Siya ay 74, malalahanin, mahilig magbasa at malinaw na ginagawa ang kanyang makakaya upang kontrolin ang kanyang kalusugan. Inilatak niya ang mabote sa aking mesa at sinabing, "Dok, ilang buwan ko nang iniinom ang lahat ng ito, pero pagod pa rin ako, malabo ang isip, at sa totoo lang, walang nagbabago diyan sa ibaba." Narinig ko ang pagkadismaya sa kanyang boses, at narinig ko na ito ng napakaraming beses. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng lalaki, lalo na sa edad na 60 pataas, ay ang pag-aakala na sapat na ang pag-inom lang ng mga suplemento. Bumibili silang murang masintetikong bersyon mula sa discount store o online. Iniisip na pare-pareho lang ang lahat ng bitamina, ngunit hindi. Ang anyo, kalidad, at dosis ng isang bitamina ang tumutukoy kung ito ba ay talagang nasisipsip at ginagamit ng iyong katawan o inilalabas lang nito. Halimbawa ang vitamin B12. Karamihan sa mga generic na brand ay gumagamit ng inatawag na cyanocobalamin na hindi maayos na nagagamit ng maraming matatandang lalaki. Ang gusto mo ay methylcobalamin, ang aktibong anyo na talagang magagamit ng iyong katawan. Ganon din sa vitamin D. Ang D2 ay mas mura ngunit hindi kasing epektibo ng D3. At sa vitamin E, ang nga sintetikong anyo ay maaring kulang sa buong spektrum na kailangan ng iyong katawan upang suportahan ang testosterone at sirkulasyon. Isa pang pagkakamali, hindi pagiging tuloy-tuloy. Ang pag-inom ng bitamina isang beses o dalawang beses sa isang linggo kapag naalala mo ay hindi lilihangang pangmatagalang pagbabago. Ang iyong katawan ay umunlad sa ritmo. Kailangan nitong tuloy-tuloy na suporta upang muling buuin ang enerhiya, ibalik ang daloy ng dugo, at balansehin ang nga hormon. Ito ay tungkol sa palikha nga isang pang-araw-araw na pundasyon, hindi pa gabol sa isang mabilis na solusyon. Nang lumipat si Gerald sa mas mataas na kalidad ng mga anyo at sinimulan itong inumin ng tuloy-tuloy, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Sa loob ng isang buwan, sinabi niya sa akin na mas mahimbing na ang kanyang tulog, mas masigla siyang gumising, at sa kanyang masalita, pakiramdam niya ay lalaki na ulit. Ang pagbabagong iyon ay hindi nagmula sa pagsisikap ng mas mahirap, nagmula ito sa paggawa nito ng tama. Ngayong alam mo na kung ano ang gumagana at kung ano ang dapat iwasan, ang susunod na hakbang ay pagsamahin ang lahat. Maaring nagtataka ka, paano ko ito gagawing bahagi ng aking araw nang hindi nagiging komplikado? Iyan mismo ang tatalakayin natin sa susunod. Isang simple, makatotohanang gawain na maaring sundin ng sinumang lalaki upang suportahan ang enerhiya, pagganap, at sigla araw-araw. Buuin natin ang iyong plano. Ang iyong pang-araw-araw na gawain para sa sigla, vitality routine. Kapag nakikipagtulungan ako sa mga matatandang lalaki, isa sa mga unang bagay na itinatanong nila sa akin, madalas na may halong pag-asa at pag-alinlangan, "Ay, Dok, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin ko araw-araw. Hindi ko kailangan ng komplikado. Kailangan ko lang ng isang bagay na gumagana." Iyon ay isang tanong na labis kong iginagalang dahil sa yuktong ito ng buhay, karamihan sa mga lalaki ay hindi naghahanap ng nga uso o gimmick. Gusto nila ngang pagiging tuloy-tuloy, pagiging simple, isang plano na tumutulong sa kanila na muling maging malakas. Kaya hayaan mong ikuwento ko sa iyo si Frank, isang 66
taong gulang na dating karpintro na lumapit sa akin pagkatapos ng ilang buwang pakikibaka sa mababang enerhiya, hindi magandang tulog at nawawalang kumpiyansa sa silid-tulugan. Hindi namin binago ng husto ang kanyang buhay. Bumuo kami ng isang basic, ngunit makapangyarihang gawain batay sa mga bitaminang pinausapan natin at binago nito ang lahat. Tuwing umaga, sinisimula ni Frank ang kanyang araw sa isang buong basong tubig at ang kanyang B12 supplement, kasabayng almusal na mayaman sa protina. Pagkatapos mag-almusal, maglalakad siya ng sandali sa labas, 15 minuto lang sa sikat ng araw upang makatulong na pasiglahin ang natural na production ng vitamin D. Kung maulap o taglamig, gumagamit siya ng dekalidad na vitamin D3 supplement kasama ang kanyang unang pagkain. Isang dakot ng almondras o sunflower seeds ang nagbibigay ng kanyang vitamin E, kasama ang isang patak ng olive oil sa kanyang salat sa tanghalian. Iyon lang, walang ngasukdulan, maliliit, lamang at sinadyang mapagpili. Sa loob ng ilang linggo, sinabi ni Frank na mas marami siyang enerhiya para makipaglaro sa kanyang maapo, mas may interes na makipaglapit sa kanyang asawa at isang pakiramdam ngang kumpiyansa na tahimik na nawala sa paglipas ng mga taon. Naramdaman niya muli ang kanyang sarili, hindi isang mas batang bersyon, kundi isang mas malakas, mas matatak na bersyon ng lalaking dati niyang kilala. Ang totu, hindi mo kailangan ng isang dosen ng tableta o komplikadong nga gawain. Ang kailangan mo ay isang tuloy-tuloy na ritmo, ang tamang sustansya sa tamang anyo, at isang kaisipan na nagsasabing, ako pa rin ang may kontrol sa aking kalusugan, dahil totu iyon. Ngayon, habang tinatapos natin, gusto kong iwan sa iyo ang isang huling mensahe. Isang bagay na kailangang marinig ng bawat lalaking mahigit 60 hunit, bihirang mangyari. Kung nataka ka man kung huli na ba para makaramdam ng lakas, pagnanasa at pagiging ganap na buhay muli, baka magulat ka sa sagot. Pag-usapan natin iyan. Konklusyon. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong maglaan ng sandali upang kausapin ka, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang tao na gumugol ngang mahigit 30 taon na nakaupo sa harap ng ngalalaking tulad mo, ngalalaking nabuhayng buo, ngalalaking nagtrabaho ng husto, nakpalaking ang pamilya, naktayo ang maligasiya, ngalalaking ngayon ay nagtatanong, bakit hindi na tulad ng dati ang pakiramdam ng aking katawan? Ang tanong na iyan ay hindi isang senyales ng kahinaan, ito ay isang senyales na lumalaban ka pa rin, nahahanap pa rin lakas, enerhiya at koneksyon na nagbibigay kahulugan sa buhay. At iyon ay isang bagay na labis kong iginagalang. Pinag-usapan natin ang tatlong mahalagang bitamina. Vitamin D, ang pampasigla ng sirkulasyon na tumutulong na buksan ang iyong mga daluyan ng dugo at ibalik ang daloy ng dugo kung saan ito mahalaga. Vitamin B12, ang tagapagbigay ng enerhiya na nagbibigay lakas sa iyong utak, kalamnan at tatak. At vitamin E, ang tagapagtanggol ng fertility na nagpoprotekta sa iyong puso, sumusuporta sa testosterone, at pinapanatiling maayos ang takbo ng iyong sistema. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakmumula sa pag-alam sa kanilang mapangalan. Nakmumula ito sa pagbuo nito sa iyong buhay. Ang totu, ang mga sustansyang ito, ay hindi lamang sumusuporta sa iyong katawan. Sinusuportahan nila ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong kumpiyansa, ang iyong presensya sa iyong relasyon. Ang iyong kakayahang gumising na parang ikaw ulit. Nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses para pagdudahan ito at napanood ko ang malalaking kumbinsido na ang kanilang pinakamagagandang taon ay tapos na makatuklas ng isang panibagong lakas na nakbago sa lahat. Kaya ano ngayon, nasa sa iyo iyan. Mari mong kunin ang narinig mo ngayon at hayaan itong maupo sa isang estante o mari kang kumilos. Maari mong piliing ibigay sa iyong katawan ang tahimik nitong hinihiling. Mari kang maglakad sa umaga, inumin ang suplementong iyon ng may intensyon, sabihin ang o sa iyong kalusugan at sa iyong hinaharap. Dahil heto ang alam ko ng walang pag-alinlangan, hindi pa huli. Ni katiting, hindi pa. May oras ka pa para maging mas malakas. May oras ka pa para muling kumonekta. At may oras ka pa para maging ang lalaking alam mong ikaw ganap, buong tapang, at walang pahinging ang paumanhin. Ginawa mo na ang unang hakbang sa pamamagitan ng pagpunta rito. Ngayon na ang oras para gawin ang susunod. Kung ang video na ito ay nagsalita sa iyo,
nakatulong sa iyo o nagbigay sa iyong isang bagay na pag-isipan, huwag itong sarilinin. Pindutin mo na ang like button para malaman naming may epekto ang nilalamang ito. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o sinumang mahal mo na kailangang marinig ang mensaheng ito. At kung mayroon kang sandali, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam sa akin kung ano ang pinakatumatak sa iyo o sabihin sa akin kung anong paksa ang gusto mong talakayin ko sa susunod. Ang iyong boses ay tumutulong na hubugin ang espasyong ito. Kung gusto mong suportahan ang channel at tulungan kaming patuloy na lumikha ng nilalaman para sa malalaking mahigit ng 10, isaalang-alang ang pagbibigay ng maliit na donasyon. Ang bawat piraso ay napupunta sa mas mahusay na pananaliksik, produksyon at pag-abot sa mas maraming lalaki na nangangailangan nito. Hindi ka lang nanonood, nagiging bahagi ka ng isang kilusan. At ikinararangal kong makasama ka rito. Ngayon, alagaan mo ang iyong sarili at makita-kita tayo sa susunod na video.